apektado rin na matinding pagbaha ang ilang lugar sa lalawigan ng Davao del Sur at dahil yan sa walang patid na pagbuhos ng ulan, ang ilang bahagi nga ng kalsada ay nilamon na ng ilog. Sa Sorsogon naman, umapaw na ang ilang spillway dahil sa pag-ulan. Nakatutok si Steve Dailisa. Bunsod ng masamang panahon at walang tigil na pag-ulan itong mga nakarang araw, 5 barangay sa Santa Maria, Davao del Sur ang ngayon apektado ng matinding baha. Umapaw kasi ang Buca River kaya't apektado ang barangay San Isidro, San Antonio, San Roque, Pongpong at Buca. Ang gilid ng kalsada katabi ng ilog gumuho matapos tangay ng rumaragas ang tubig. Malaking perwisyo ang mga lubak sa kalsada. Ang rider na ito nahulog mula sa kanyang natumbang motorsiklo kasama ang mga pinamili niya sa palengke. Ang mga motorista pahirapang makadaan at maitawid ang kanilang produkto. Sige ginagian og baha, unti-unti siyang natumpag hangtod karon di ari na. Nawalan din ng kuryente sa lugar at nawasak ang ilang silid-aralan sa isang eskwelahan. Kaya't ang mga estudyante pansamantalang nagkaklase sa ilalim ng puno. Mas pinaigting pa ng Davao del Sur Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang pag-aabiso sa mga residente kaugnay ng posible pang idulot ng pagbaha. Maglalaan din daw sila ng ₱250 milyon para sa pagpapagawa ng mga pinsala sa lugar. Wala casualties but only damage to properties ang dako nga damage gid sa ato. Sa probinsya ng Sorsogon, pinag-iingat ang mga residente na nakatira malapit sa bundok at ilog dahil sa malakas na ulan. Ilang spillway kasi ang umapaw na. Mahigpit naman ang paalala ng PDRRMC sa mga residente na huwag nang tumawid sa ilog o spillway para makaiwas sa disgrasya. Nananatiling naka-red alert ang NDRRMC at batay sa kanilang huling tala, nasa mahigit 120 pamilya na ang inilikas sa Caraga at Region 10. Tumaas kasi ang tubig sa Lake Mainit sa Agusan del Norte at umapaw naman ang Lapayan River sa Kauswagan, Lanao del Norte. Steve Dailisa, nakatuto, 24 oras. Naglandfall o tumama na sa lupa ang low pressure area na nasa bahagi ng Mindanao. Para sa karagdagang detalye, kausapan po natin ngayon live si Ginoong Mario Palafox, ang senior weather forecaster ng Pag-asa. Magandang gabi po, Ginoong Palafox. Nasaan po yung low pressure area? Magandang gabi, Ma'am Mel. Ang low pressure area po nating binabantayan ay huli pong namataan na nasa layong 70 kilometers sa east-northeast po ng Dipolog City sa Zamboanga del Norte. Sir, lumakas po ba yung low pressure area na yan? Ito po ay bahagyang humina pagkatapos niya tumama sa kalupaan dito sa may silangan ng Davao. At nag-organisa po ito dito sa kinaroroonan niya ngayon sa Dipolog City. Ginoong Palafox, ano po ibig sabihin ninyo na nag-organisa? Opo, dahil po sa, kumbaga, tumambot sa lupa, ay medyo na wala po yung sirkulasyon niya. Ngunit nung makalabas po siya dito sa may kalupaan, ay nagsimula po uling mag-organisa, pero hindi po natin inaasahan na maglalakas at maging isang bagyo. Opo, pero hanggang kailan po ito magpapaulan? Ano-ano po yung mga lugar na maapektuhan? Inaasahan po natin na nasa loob pa rin po siya ng ating area of responsibility within the next 2 days. At magpapaulan po sa Visayas at Mindanao at maging dito po sa Southern Luzon. Naku, Visayas, Mindanao, ganong kalawak po yung ulan na dadalhin yan na low pressure area na yan? Opo, Mr. ito po ay inaasahan natin na makakapekto po sa Western at Central Visayas ngayong gabi at hanggang bukas at maging dito po sa Northern at Eastern Mindanao. Sir, yung bang pag-ulan sa Albay, Sorsogon at maging dito sa Metro Manila yan po ba'y dahil dyan sa low pressure area na yan? Opo, meron pong kaugnayan ang low pressure area doon po sa nangyaring pag-ulan sa may bandang Sorsogon. Ito po ay sanhi po ng kumbaga wind convergence na dulot ng LPA neto at yung hanging amihan. Sa mga katuwid, ano po maaasahan natin lagay ng panahon bukas? Sa Metro Manila po ay makakaasa po tayo na magiging maulap po tayo, may kalat-kalat po na pagulan at may pagkulog-pagkidlat din po. Maraming salamat po sa inyo, Ginoong Mario Palafox, ang senior weather forecaster ng Pag-asa. At dahil na rin sa masamang panahon, kinansilan na naman ang ilang biyahe ng eroplano ngayong araw na ito. Apektado ang 2 flights ng Cebu Pacific mula Maynila hanggang Katiklan, lalawigan ng Aklan at ang biyahe pabalik. Kanselado rin ang kanilang flight mula Cebu hanggang Butuan at pabalik ng Cebu. Maaari raw makipag-ugnayan ang mga apektadong pasahero sa tanggapan ng Cebu Pacific para makapag-rebook ika nga ng kanilang biyahe sa loob ng 30 araw. Nakaranas din po ng malakas na ulan ang mga taga Metro Manila kaninang hapon
bumaha sa ilang lugar kaya nagsikip ang daloy ng trapiko. Mula sa lungsod ng Quezon, nakatutok live si Susan Enriquez. San? Mel, hindi na umuulan dito sa aking kinalalagyan sa isang bahagi ng Quezon City, pero may bakas pa rin nung nangyari pag-ulan kaninang hapon dahil yung ibang bahagi ng kalsada ay basa pa rin sa mga oras ito. Hindi ko rin alam kung itong pag-ulan na nangyari kaninang hapon ang nagiging dahilan ngayon ng pagsisikip ng trapiko, lalong-lalo na doon sa mga sasakyan dito sa bahagi ng EDSA na papunta ng Makati na nakikita po natin sa mga oras na ito. Kanina kasi nga pasado alauna ng hapon ay nakaranas ng malakas na buhos ng ulan ng iba't ibang parte ng Metro Manila. Ang malakas na ulang naranasan sa Kalakhang, Maynila kaninang hapon ay dulot daw ng thunderstorm ayon sa Pag-asa. Dito sa Quezon City, nagkaroon ng bahagyang pagbaha sa Scout Ibardulasa. Bumagal ang usad ng mga sasakyan sa biglaang buhos ng ulan sa E. Rodriguez Avenue at dito sa Aurora Boulevard. Maging sa Maynila ay nakaranas din ng malakas na ulan. Sa UN Avenue nga, umabot pa hanggang binti ang baha. Nagresulta ito sa pagbagal ng trapiko at dahil nga sa biglaang pagbaha, maraming pasahero ang nahirapan sa pagtawid dahil bukod sa tumaas ang tubig ay wala pa silang dalang mga payong. Bandang alas 3 na ng hapon nang tumigil ang ulan pero pasado alas 4 ng hapon ay bumuhos uli ang malakas na ulan dito sa Quezon City. At ayon po sa Pag-asa, asahan daw na uulan muli ngayong gabi pero ito ay dahil sa interaksyon ng low pressure area at ng hanging amihan. At ngayon po kung nakikita niyo sa inyong mga TV screen, ang mga sasakyan po na papunta ng Makati sa mga oras nito dito sa EDSA, bahagyang pagsisikip, nagkakaroon po ng pagkukumpul-kumpul dito sa may bahagi ng West Avenue corner EDSA. Samantalang yung mga sasakyan naman patungo ng monumento ay maayos pa naman po ang usad ng mga ito, bagamat marami yung mga pasahero naghihintay sa mga oras na ito. Mel? Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez. At matapos siyang kuyugin ng mga fans ng tinalo niyang boksingerong Argentinian, bagong karangalan nga ang inuwi ng ngayoy interim light flyweight champion ng International Boxing Federation IMF. Walang iba kundi si John Real Casimero. At makakausap po siya natin ngayong gabi sa 24 oras sa pamagitan ng linya ng telepono. Casimero, maayong gabi. May gabi naman po din, sir. Okay. Unang-una sa lahat, ang aming pakikiramay sa pagkamatay ng kapatid mo na namatay nung araw bago ka nagpunta sa Argentina. Tama ba yung informasyon na yun, yung petsa ng pagkamatay ng kapatid mo, Casimero? Opo, tama po yun. Anong naging epekto nun sa'yo? Wala naman. Nagbigay ng stress yun lang sa akin. Okay. At pangalawa, siyempre, congratulations din sa naging tugon mo nung nakakagulo na doon sa taas ng ring. Ang ginawa mo at ng mga kasama mo, imbis na lumaban ka, ay nagtago na lang kayo doon sa ilalim ng ring. Hindi pa pumasok sa isip mo na makipagbugboga na rin doon sa taas ng ring nung nakakagulo na, Casimero? Natakot naman ako, pero bawal talaga sumuntok dahil tayo ay isang boxer na, isang professional boxer. Dapat kapag ikaw ay professional boxer, yung sport mo lang yung ang nasa work mo. Hindi ka magsuntok ng mga tao dahil ito ay nakakasira sa iyo dahil hindi po dapat tayo magsuntok dahil Okay. Ano ang, kung masusunod man, anong gusto mong mangyari doon sa mga Argentinian, yung mga fans nung nakalaman mo si Lazarte na kumuyog sa'yo at sa mga kating mo doon sa Argentina? Casimero? Yun. May mga sana sila matuto silang tumanggap ng talo tapos sana hindi na maulit yung gulo na yun. Okay, meron kaming impormasyon na maraming maglaro itong si Lazarte. Totoo ba ito? Sa naging karanasan mo nung laban yung noon, Casimero? Oo po. Marami talaga yung laban niya. Paano ang style niya? Mga gat or hidbat. Or mag-low blow. Low blow tsaka ng uulo. Okay, panguling mga tanong na ito, dalawa. Ano masasabi mo sa mga fans ni Lazarte, yung mga Argentinian, doon sa Argentina? Masasabi ko lang sa kanila, sana matanggap nila yung pagkatalo nila. Tapos, sana hindi nila ginawa yun dahil sport lang yung laban namin. Hindi yun
hindi naman yun mga walang personalan ba, parang trabaho lang, diba? At ano naman ang mensahe mo sa mga fans mong mga Pilipino sa buong mundo? Sana magpatuloy sila sa pagsuporta sa akin. Nanood sila sa lahat ng laban ko. Nagpapasalamat po ako sa kanila sa malaking pagsuporta nila sa akin. Kaya ngayon, pinagbutihan ko sa lahat ng mga laro ko at saka pag-ensayo ko ngayon dahil nakita ko na sinusuportahan talaga nila ako, tinutulungan nila ako. Masaya din ako na tumutulong sila sa akin dahil ako ay nagsisikap para sa ating bayan. Kaya masaya ako na tinulungan nila ako. Okay, John Riel, at kami rin ay nagpapasalamat sa iyo sa bagong karangalang inihatid mo sa Pilipinas at congratulations sa ating bagong-bagong Pinoy champion boxer, John Riel Casimero. Maayong gabi, bye! May gabi, Mike.